tutuusin, 450 billion. Halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asa napunta yung pera? 1,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. General, sa totoo lang wala na akong tiwala dito sa ating presidente. Yun lang po At the end of the day, kung aasa tayo sa kanyang mga sinasabi, kayo lang ang malulungkot sa kanyang mga paasa. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon itong si Presidente Bongbong Marcos. Nagsalita na po itong si Bongbong Marcos patungkol po dito sa recommendation na kasuhan itong si former President Duterte, Senator Bato at itong si Senator Bongo. Sabi pa nga ni Bongbong Marcos, pinauubaya na niya sa DOJ ang rekomendasyong kasuhan itong si former President Duterte. Okay, so yan po, ipapakita ko yung video na yan at ire-react natin yan, okay? Kasi nagsalita na ang Pangulo. And nakikita natin doon na medyo, sa tingin ko lang parang itong administrasyon na to ay gaganti kay former President Duterte. Yun lang po ang aking opinion dyan at analysis, okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong ang mga budget ng 2025 sa bansang Pilipinas. Medyo marami pong mga media, mga vloggers, mga political experts ang nagsasabi na there is really something wrong about the budget. At ngayon, mukhang ipinagtanggol ni Bongbong Marcos ito. Nagsalita na nga itong si Bongbong Marcos patungkol dito sa budget na ito. At meron pa siyang nabanggit na ginagawa nila ito. Kasi parang pinapa-improve pa nila itong PhilHealth raw. Nakakatawa nga diba? Paano mo mai-improve yung performance ng PhilHealth, zinero budget nyo nga, di ba? So yun po, mga singit na provision sa 2025 national budget at ilang proyekto pinuna ni Presidente Bongbong Marcos. So yun po ang ating dalawang pag-uusapan ngayon, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Nakakasuka itong statement ni Bongbong Marcos patungkol dito sa budget na pilit pa niyang ipinagtanggol itong budget na nagagalit na nga ang taong bayan na itong PhilHealth, zero budget. Ang Department of Education, di ba? Anong tawag doon? Pinawasan pa ng budget itong Department of Education. Tapos, yung mga ayuda-ayuda na yan, yun ang dahilan ng kapalpakan ninyong wala na talaga kayong silbi. Ito, panoorin natin. Dahil sa mga napunang isiningit na probisyon at ilang proyekto, susuriin muna ng Pangulo ang panukalang 2025 national budget imbis na ituloy ang planong paglagda rito bukas. Gayunman, tiniyak niyang aaprubahan ng budget bago magbagong taon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa mabusising review na ginagawa ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete sa 2025 national budget, napansin daw ng Pangulo ang mga isiningit na probisyon sa mahigit 6 na trilyong pisong budget sa susunod na taon. Wait muna guys, wait muna. Break muna. Ayan, nalock yung pintuan ko Okay, play. Ang insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request.
So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba kailangan, hindi naman kailangan pwedeng i-defer. So ang ginawa ni Bongbong Marcos dito, no, nagpupulong siya ng kanyang mga gabinete para pag-usapan yung 2025 budget, okay? Bakit ngayon yun na lang yan ginawa? Di ba? May sa tingin ko, no? Humingi na siya ng tulong sa kanyang gabinete dito. Ang masusunod pa rin at the end of the day, siya pa rin ang masusunod. 'Di ba? Pero alam ko, yung ginagawa ng Senado, para magmukhang wala siyang say diyan, sa budget na 'yan. 'Di ba? Parang ang Senado at ang Kongreso nag-bycam sila, na ito yung budget, pero at the end of the day, wag nyo kaming bulahin, Bongbong Marcos, kasi po hindi na po kami mabubudol sa inyo kasi ang dami na pong budol na ginawa ninyo. Hindi na po kami maniniwala diyan. Itong budget na ito, alam ko kontrolado mo to in the first place. Alam ko, yung mga senador at mga kongresista dyan, kontrolado mo yan. Yang sa PhilHealth na yan at yang sa Department of Education, ikaw ang may utos niyan. Yun ang analysis ko dyan, Ikaw. Bakit mo ipinagtanggol yan ngayon? So, ibig sabihin, okay lang sa'yo yung budget na yan. Kahit alam mo na nagrereklamo na ang taong bayan. I cannot give you the details yet because that was, that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is... Item by item, line by line. Nabudol tayo sa mga salita niyang mga ganyan ba? Mga sarap pakinggan sa tenga, pero wala naman. Walang action. Priority and what is not. May napo na rin daw sila. Sinusuri raw nila what is priority or not. Bakit yung Department of Education binawasan ninyo? Yan nga Ako na mismo ang magsabi sa inyo, mga audience dito sa Donmar TV. Huwag kayong maniwala kung ano yung mga binitawang salita ni Bongbong Marcos kasi budol yan. Maraming beses na yan. Kung ano yung lumabas sa bibig ni Bongbong Marcos, kabaliktaran yan. O kung hindi man kabaliktaran, hindi yan mangyayari. Many times na tayong 5,500 blood projects, blah blah blah, na ipatayo na. After 2 days, binaha. Diba? 20 pesos per kilo. Anong nangyari? 70 pesos na. 70, 60 per kilo na. Sabi niya, ipinagtanggol niya si BP Sara kasi unit team sila. Anong nangyari ngayon? Wala na. Kaya, hindi na yan dapat papaniwalaan itong taong to Sa ilang proyektong nakapaloob sa proposed budget. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Hindi pa pinipirmahan ng Pangulo ang bersyon ng budget na lumusot sa Bicameral Conference Committee matapos itong umani ng katakot-takot na batikos. Kabilang sa pinupuna ang pagbalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP, ang zero subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Alam nyo, Bongbong Marcos, isa sa dahilan bakit hirap na hirap ang bansang ito dahil dyan sa ayuda na yan ang paglobo ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1.1 trillion pesos kahit nakasaad sa konstitusyon na edukasyon dapat ang may pinakamataas. Edukasyon dapat? Alam na natin yan. Di ba? Sabi niya kanina, ni Bongbong Marcos, sabi niya kanina chine-check nila line by line. Chine-check raw nila line by line kung ano yung kanilang mga budget na dapat i-priority. Chine-check raw nila line by line. Pero anong nangyari sa Department of Education, Bongbong Marcos? So hindi kami maniniwala dyan na chine-check niyo yan line by line. Look at the Department of Education. Ang baba ng budget. Di ba? Budol ka na naman. Budol ka. Budol ka talaga. Prioridad sa budget. Kaya lumutang ang suhestyong ibalik muli sa BICAM ang budget para maisaayos ito. Pero hindi na raw ito pwedeng gawin. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished in Congress. Tapos na. It's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ayon sa Pangulo, hindi may iwasang mag-veto siya sa ilang probisyon ng panukalang 2025 national budget para maging akma sa prioridad ng gobyerno ang magiging budget. Sabi ni VML TV vlogger, may bago pa boss Donmar. Pinagtanggol niya yung pag-zero budget ng PhilHealth. Kaya nga pinagtanggol niya yan. Nakita ko yung balita na yan. I think ibabagitin yan dito yan mamaya. Alam kong siyang may utos niyan Wala siyang paki sa mga
kalusugan natin. Susunod na taon. Maraming nagbago from the budget request from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. So Ang galing talaga magsalita. English pa talaga. unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power. Now it's up to us. I'm only left now with veto power. Alam mo, Bongbong Marcos, gamitin mo yan, yung power mo na yan. Pakinggan mo muna yung taong bayan. Ano bang hinanaing ng taong bayan? Kasi kung ang pakikinggan mo, yung tambalos-los mong pinsan, wala ka na talaga, bangag ka na talaga. On how we regain control of the spending program. Bukas na sana nakatakda ang pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act of 2025. Pero kailangan pa raw ng oras para sa kanilang review. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na malalagdaan ng budget bago sumapit ang bagong taon. Pagdating naman sa isyu ng kawalan ng subsidy ng PhilHealth sa national budget, tiniyak ng Pangulo walang dapat ipangamba ang publiko. Ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Yan ang sabi niya, ha? Hindi raw mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth kahit i-zero budget. Kayo, maniniwala pa ba kayo dito sa taong to? Ilang beses ka na nagbitiw ng salita sa taong bayan na hindi mo tinupad. Sa ngayon, maniniwala pa ba kami sa inyo? Siyempre hindi. Ha? Hindi kami maniniwala. Wala kang pake. Ito lang yun, ha. Isa yung aming masasabi. Wala kang pake sa kalusugan ng taong bayan. Wala kang pake. Hahayaan mo lang magurgor ang taong bayan sa kanilang sakit dahil wala silang pambayad sa hospital. Wala kang konsensya kang presidente ka. Nasa Villamor Air Base kanina si Pangulong Bongbong Marcos para sa change of command at retirement ceremony ng Philippine Air Force kung saan pinalitan ni Lieutenant General. Sa totoo lang, wala na akong tiwala dito sa ating presidente. Yun lang po. At the end of the day, kung aasa tayo sa kanyang mga sinasabi, kayo lang ang malulungkot sa kanyang mga paasa. Okay? So huwag na po tayong maniniwala. Ang mai-advise ko sa inyo, this coming election, iboto natin ang tamang mga tao. Okay? Yung mga kagaya ni Kibuloy, may exhibit na. Kagaya ni Bongo, yung malasakit, yung mga nagawa na. Si Bongbong Marcos, walang exhibit yan. Walang pinatunayan yan sa kanyang lugar. Doon sa kanilang lugar. Walang pinatunayan yan. Doon tayo sa PDP, sa grupo na inendorso ni former President Duterte. Tested na yon. Kung gusto nyo tunay na malasakit, na tunay na tutulong sa atin, taong bayan, sa mga mahihirap, vote for PDP Laban. Ipupusta ko buhay ko dyan. Sa totoo lang. Kung dito, itong administrasyon na ito, kung aasa kayo sa mga ayuda na yan, kung aasa kayo sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos, wag na. Wag na. Ang dami na pong beses na budol tayo. Okay? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga sinasabi ni former President, ni Bongbong Marcos. Okay? No, libre kayong mag-comment. Pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget i-like, i-share itong video natin at mag-subscribe na po sa ating channel para updated kayo lagi. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay? Maraming salamat po sa mga present ngayon na mga audience at mga moderators. Thank you very much. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman